Magandang araw mga ka-Health Matters. Muli ako po inyong Doctor and welcome back to another episode where we talk about issues that matters most to our health and our wellness. Ngayon po pag-uusapan natin isang paksa na madalas puntahan ng mga chismis at maling akala. Ito po ang generic medicines. Marami pa rin po ang nagdududa. Totoo bang mahinang epekto ng generics? Mas ligtas ba ang branded kaysa sa generics? At bakit nga ba sobrang laki ng diferensya ng presyo? Kung yan po ang inyong mga tanong, wag po kayong maalis at dahil pag-uusapan natin ngayon, pwedeng makatipid ng libo-libo para sa mga pamilya po natin at higit pa sa makapagligtas ng ating buhay. Kasama po natin yan na isang eksperto na araw-araw nakakaharap ng mga ganitong tanong, lalo na sa kanilang mga pharmacies. So let's welcome our friend, our pharmacist, Mr. Raymond Nagwasi. Magandang araw sa inyo, Sir Raymond. Hello Doc, magandang araw din po. At sa ating mga tagapakinig, excited akong pag-usapan ito dahil napakahalaga ng tamang impormasyon tungkol sa generics para sa bawat Pilipino. Okay, Sir Raymond, diretsong tanong ng ating mga kababayan at sa ating mga community. Ano ba talaga ang generic medicine? Totoo ba itong murang kapalit lang ng branded drugs? Actually Doc, magandang tanong yan. Oo. Una sa lahat, klaruhin muna natin to. So, kapag sinabing generic medicine, ito ang active ingredient ng isang gamot. Okay? So, sabihin natin, nagkaroon ng fever or lagnat ng iyong anak. So, pumunta ka sa pharmacy, nagtanong ka sa pharmacist kung anong magandang gamot para sa lagnat ng iyong anak. So, yung pharmacist, binigyan ka ng choice, Biogesic or Tempra. No? Okay. So, anong pagkakaiba nito? Ang brand names at ang presyo. Ngunit, sa dalawang brand na ito, ang active ingredient nito ay paracetamol. Okay, so Sir Raymond, parang kape pala to, no? May Oo. sikat na imported brand ng kape, pero mayroon tayong kapeng barako na gising din naman yung epekto. Oo, Doc. Exactly, Doc. At hindi lang yon. Bago makarating sa mga pharmacy ang isang gamot, dapat merong binibigay sa Food and Drug Administration na pagsusuri na tinatawag na bioequivalence test, kung saan dapat pareho ang resulta ng bisa ng isang gamot, ng generic counterpart, at ang kanyang innovator brand. So, ibig sabihin, Sir Raymond, kung ang takot ng marami ay mahina or peke, wala talagang basihan yun, ano? So, Sir Raymond, common myth talaga yung sinasabi ng iba na mas mabagal ang epekto ng generic. So, ano masasabi niyo ron, sir? Ang totoo, Doc, walang mabagal o mabilis dahil parehong gamot lang ito. Ang pagkakaiba na nga lang would be yung mga inactive ingredients. Pwedeng sabihin mo sa tablet, mga binder, mga color, pwedeng yung pampalasa, dinadagdag ito. Pero, pareho lang actually. Pareho silang mabisa. So, Sir Raymond, parang love life pala yan, So, wag padadala doon sa forma ng gamot. So, ang mahalaga kung ano yung active ingredient na laman ng gamot. Opo, Doc. Tama po. At dagdag pa, pwedeng psychological factor din, tinatawag na placebo effect. Kasi isipin mo, kung mas mahal, pwedeng mas mabisa ito. No? Pero scientifically, yung generic medicines are just as effective as their innovator brand. Okay, Sir Raymond. Ngayon pag-usapan naman natin ang presyo, sir. Gaano kalaki ang matitipid ng isang pamilya kung generics ang gagamitin nila? Actually, malaki. Sobrang laki, Doc. Sabihin mo na, mga 80% ang savings mo. Like, isang branded na antibiotic or mga innovator brand, sa pharmacy, pwedeng 100 pesos ito. Pero kapag meron siyang generic counterpart, nagiging 20 pesos na lang ito. Kung 10 araw ang gamutan, pwede kang makatipid ng 800 pesos. Okay, Sir Raymond, nabanggit ninyo kanina itong FDA. Pero ano naman ang ginagawa ng ating government para mas maging accessible itong mga generics na gamot sa ating mga kababayan? Napakalaki actually, Doc. Meron tayong law na tinatawag na RA 6675 o ang Generics Act of 1988. Ito ang batas na nag-uutos sa lahat ng doktor na isulat ang generic name sa reseta at sa gobyerno na unahin ang pagbili ng generics sa mga ospital. Meron din tayong Generics Awareness Month na ating pinagdiriwang ngayong Setyembre, Doc, para ipalala sa publiko ang halaga nito. Kaya mga kababayan, may karapatan po tayong magtanong at humingi sa mga pharmacy ng generic medicine. At syempre tandaan natin, hindi po tayo nag-iisa. May partner po kayo rito, may katuwang po kayo rito. Tama po yan, Doc. Bilang isang pharmacist, trabaho namin siguraduhin na alam ng pasyente kung paano iinumin ang gamot
anong oras, at ano ang mga posibleng side effect. Kami ang last line ng defense para matiyak ang tamang paggamit ng gamot. Kaya mga ka-Health Matters, huwag kayong mahiyang makipag-usap sa ating mga pharmacist. Hindi lang po sila nagtagabigay ng ating mga gamot. Sila nga mga po ang last line. Sila ang mga partners natin sa ating kalusugan. So, Sir Raymond, bago tayo magtapos, ano ang pinakamahalagang takeaway para sa ating mga listeners tungkol sa generics and of course sa generics man? Okay. Simple lang naman, Doc, no? Generics work, they are safe, effective, and affordable. Huwag matakot, sa bawat generic na iniinom mo, hindi lang pera ang natitipid, binibigyan mo rin ng mas malaking tsansa ang pamilya mong magkaroon ng tuloy-tuloy na gamutan. So, napakaganda, napakagaling sa mga kababayan. Ang kalusugan ay karapatan ng lahat. Hindi lang pribilehiyo ito lang ng mga may kaya. At syempre sa paggamit ng generics, mas pinapalapit natin ang kalidad sa gamutan sa bawat tahanan. Kaya sa susunod na bibili po kayo ng gamot, ask for the generic. So, maraming salamat, Sir Raymond, ang ating pharmacy sa pagbabahagi ng inyong kaalaman. At syempre sa lahat, salamat din sa ating mga tagapakinig dito sa Health Matters. Hanggang sa muli mga ka-Health Matters, ako po inyong Doktong. Tandaan, ang kalusugan pinaghahandaan at pinapangalagaan. Ingat po tayong lahat.